dear beloved, Boss Mike, Cervera! Information. Eto po mga kababayan, natanong po aring Vice Presidente na mali tayo. Biruin nyo, naluklok natin to. Sa totoo lang, nakakahiya, ano? Biruin nyo, nabudol tayo. Kaya pala itong si Sara noon lagi ko itong sinasabi, hindi dumadalo sa mga debate. Sapagkat mga kababayan, mabubuking, mahina ulo Kaya ito mga kababayan, iwas noon na hindi dumalo ng mga debate. Ayan, kita nyo. Ang ating napili. Akala natin magaling Nadala lang ho tayo sa I love you, BBM. I love you, BBM. Si BBM, mabait. Hindi kurakot, hindi magnanakaw. Nako. Buti, nadali tayo sa ganun-ganun lang, eto na ho. Pansinin ninyo ang sinasabi. Wala akong information, pero kung meron mang raid, hindi din ako magtataka. Kita nyo, mga kababayan, pagkaisipin nyo naman, wala daw siyang information tungkol sa raid sa bahay. Dahil meron po mga tao na nagpunta ron para hadlangan kung sino man ang mga magtatangka na magre-raid dyan. Nilinaw na ho ng kapulisan, wala hong ganyan na impormasyon at walang ganyang mangyayari. Kundi mga kababayan, ginawa lang nila na propaganda para magpaawa na naman sa mga tao. Hanggang kailan ang pagpapaawa ng mga Duterte na to? Ngayon, si Sara na mismo nagsabi na wala daw information siya na merong ganyang raid. Siya na nagsabi. Pero, hindi daw malayo na gawin. Na gawin ng administrasyon na to. Sapagkat daw, yung mga pulis, abay nakikisali sa politika. Kita nyo, mga kababayan? Kung meron mang mga pulis na nakisali sa politika nun, walang iba kundi si Bato. Ano po? Ngayon, mga kababayan, bintang na naman kay Pangulo. Kasalanan na naman. Dahil sa raid na inaisip lang nila. Biruin ninyo, mga kababayan, naisip lang nila, na i-raid yung bahay nila. Ang ending, kasalanan na naman ni Pangulo. Kahit natutulog, kahit na si Pangulong Bongbong ay busy sa paggawa ng mga proyekto, mga kababayan, nadadawit pa rin sa mga kalokohan nila. Kayo nakakita ng ganito, mga kababayan. Ngayon, kahit sino siguro, kaya siguro sila Libayan, nahirapan na ipagtanggol si Pangulo dito. Hindi pa kinaya ng mga utak nyo, Libayan. Kaya kayo, bumaliktad na lang. Siguro nahirapan sila. Nahirapan kami na pangatwiranan itong mga paratang, itong sinasabi ng kampo ni Duterte. Kaya join na lang kami doon. Grabe. Kaya kahit fake news, ayan, kita nyo, pare-pares na silang fake news. Mga kababayan? Tuloy! Dahil nakita naman natin kung paano ang pulis sumasali sa partisan political activity. In fact, pagdating natin sa impeachment, papakita namin lahat ng ginawa ng PNP sa akin with pictures, with witnesses, with evidence. Teka muna, Sara, wala namang kinalaman yun sa impeachment mo Oo. Yung bang pagdakip dito sa sa chief of staff niya, mga kababayan, yun daw yung sasagutin niya. Sara, hindi yun yung pinapasagot sa iyo sa impeachment trial mo. 'Di ba? Hindi yun ang ipinasasagot sa iyo at kailangan mo sagutin kung saan napunta yung confidential fund mo. Di po ba? Kita niyo mga kababayan, iba yung tinatanong, iba yung sinasagot. Ito yung tanong, iba sagot. Di po ba, mga kababayan? Laging out of the topic. Yun na nga. Ganyan po yan, mga kababayan. Pero nyo anong kinalaman nung pinaglalaban niya na tungkol sa mga pulis, mga kababayan? Ang tanong lang naman,
Sarah, simple lang. Saan mo dinala ang confidential fund mo? Ay, ikutin mo na naman eh. Hindi mo ba kayang sagutin at kailangan gumawa ka na naman ng senaryo para ipasagot dun sa mga tao na mag-iimbestiga sa'yo? Anak ng pating naman, Sarah. Ganun ho, diskarte ni Sarah. Oo, dahil hindi niya masagot yung mga akusasyon sa kanya, gagawa siya ng senaryo na itatanong sa mga nagtatanong sa kanya. Galing, ano? Kaya kung mahina-hina kayo, tulad nila Libayan, ay talaga naman, madadala kayo niyan. Oh, di ba? Madadala kayo niyan. Pag mahina-hina kayo. Pero hindi nyo, napakaliwanag lang naman. Punto por punto. Saan mo dinala ang confidential fund mo? Ano yung mga ebidensya na talagang dyan dinala yan? Hindi yung gagawa ka ng kwento, gagawa ka ng senaryo, tapos itatanong mo doon sa mga taong mag-iimbestiga sa'yo. Walang yan. Sabagay, ganyan naman yung ginawa niya. Saan? Doon sa Quadcom hearing, di ba? Oh, imbis na siya yung sumagot, siya yung nagtatanong. Napansin niyo po ba? Imbis na siya yung sumagot, siya ho yung nagtatanong. Walang yang Sarah to. Kakaiba, no? Kaya nga mga kababayan, kita nyo, fake news na. Winiway pa. Kumbaga sa tong-it, mga kababayan, abay pangit na yung baraha na ipapanalo pa. Oo. Ay biruin mo, kung sa Pusoy dos to, mga kababayan, o sa Pusoy na lang. O, di ba? 2 pairs na lang kayo na ipanalo pa eh, no? Grabe. Diba? Magaling mag-way, ah. Oo. Wini-way, mga kababayan, yung kalokohan niya. Na ginagamit ang Philippine National Police sa politika. So, hindi ako magtataka kung mag-raid sila, magtanim sila ng ebidensya. Makita nyo, pa-victim na, mga kababayan. Gumawa sila ng senaryo tapos paniniwalain nila yung mga tao na po pwedeng mangyari yan at magtatanim sila ng ebidensya. Kita nyo! Oh, paano sasagutin ng mga bobo to? Oh, di ba? Kaya sila Libayan, baliktad na lang. Hindi nila kayang sagutin yung mga ganito ni Sarah eh. Tayo lang ho nakakagawa niya, yung sagutin, yung pangangatwiran ni Sarah. Hindi nila kayang sagutin yan, mga kababayan, kaya sila bumaliktad. Oo, tuloy. Dahil meron naman tayong Arnie Tevez model na ginawa na nila sa isang kalaban din nila sa politika. Nagbigay pa ng halimbawa, mga kababayan. Alam mo, Sarah, kung babalikan natin yung nakaraan ng administrasyon ng tatay mo, lahat yan kung model, yung sinasabi mo, gagawin kong model, sino? Si Laila de Lima. Diba, ka-vibes? Si Laila de Lima, anong ginawa nila? Tinaniman ng ebidensya, tinaniman ng intriga, kesyo may video daw sila na nakikipagrat-ratan, nakikipagtsuktsakan, talagang winasak nila. Ang ending, putik na yan. Puro kalokohan pala. Puro lang pala ito, gawa-gawa ni Duterte. O ano nangyari? Napawalang sala yung Ale. Diba? Tanim ebidensya, kayo yun, gumagawa nun. Oo, si Pangulong Bongbong, hindi niya kayang gawin yun. Ni-raid, tinaniman, buti na lang merong nakatagong CCTV si Arnie, so nakita niya talaga kung paano ang kawalang hiyaan na ginawa. Kita nyo, mga kababayan, abay pinagtatanggol niya si Ernie Tevez. Di po ba si Ernie Tevez yan po yun? Inakusahan na pumatay dun sa gobernur pero kinakampihan. Ganun po talaga sila, mga kababayan. Matindi, no? Lahat ng kasamaan, nasa kanila na yan. Si Ernie Tevez, nakikita nyo ba yung kalbo? Na dati nagti-TikTok pa yon? Yung po yun, yung pugante. Hindi ho, makauwi-uwi. At nakagawa pa ng paraan para hindi ma-surrender ng Interpol. Bakit? Pinagana ang pera. Ganon. Kakampi pala ni Sarah. Diba? Kakampi ni Sarah. Diba? Payag ba kayo niyan? Biruin nyo. Yung gobernur, mga kababayan, abay pinatay nila. Pinasok yung bahay, mga kababayan.
at minasakir yung mga tao ron. Pero kinakampihan pa niyan. Ang kakampi ni Sara, puro mamamatay tao. Hindi ba kayo nagtataka? Grabe. Oo, ang hustler sa kasamaan. Ayan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.